Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-farming. Update ko kayo sa aking tanim na kalabasa at ibabahagi ko din sa inyo kung paano maparami ang kanyang bunga at kung paano ito alagaan mga ka-farming. Ayan. So wag na nating patagalin. Tara na mga ka-farming. So ayan mga ka-farming. Ang variety nga po pala nito ay Matabia. At ito na ngayon ay 1 buwan at 25 days mga ka-farming. So kung makikita nyo, ang mga buko ay naglabasan na mga ka-farming. At ayan, mayroon na ding mga malalaking bunga mga ka-farming. At ngayong araw ay tayo ay magtatapuning. So ang gagawin natin, tatanggalin natin ang kanyang talbos. Ayan mga ka-farming, para sa ganun ay yung nutrients na pupunta sana sa kanyang talbos ay diretso na sa kanyang bunga mga ka-farming. So ganyan lang ang aking ginagawa dito sa aking kalabasa. Kung makikita nyo mga ka-farming, ang kanyang mga bunga ay nagtuloy naman lahat, dahil sa tuwing umaga ay nagpo-pollinate ako, dahil bihira lang ang bubuyog dito sa ating tanim na kalabasa mga ka-farming. Ayan, sunod-sunod ang kanyang bunga, kaya maganda din pala itong variety na ito mga ka-farming. Matabia. Ayan, sunod-sunod talaga mga ka-farming. At ang kanyang dahon naman ay sobrang lulusog dahil sa ayan po, every week po akong naglalagay ng abono dito mga ka-farming. Triple 14 ang aking inilalagay, isang dakot, at ibinubudbud ko sa malapit sa kanyang puno, isang dangkal mga ka-farming, wag lang nating idikit. So ayan mga ka-farming, tuwing umaga ako ay naghe-hand pollinate. Kumukuha ako ng lalaking bulaklak at kinakaskas ko sa babaeng bulaklak. Ayan mga ka-farming. Ayan, ito ang ginagawa ko tuwing umaga para sa ganun ay magtuloy ang kanyang mga bunga and pollination mga ka-farming. Ayan ang kanyang mga bunga. So ayan, ang kagandahan ng kalabasa mga ka-farming, habang hinihintay natin na mahinog ang kanyang bunga ay pwede tayong makapagbenta ng kanyang bulaklak tuwing umaga. Yan ang kagandahan ng kalabasa mga ka-farming. So ayan mga ka-farming, mga bulaklak niya, bali natanggal ko na lahat ng mga lalaking bulaklak, at bukas ay makakakuha na naman tayo muli. Ayan, ang daming mga bunga mga ka-farming. So ang variety na Matabia ay sobrang napakaganda. Ito ang klase niya mga ka-farming. Siguro nagkikilo ito ng mahigit 2 kilo. So ayan mga ka-farming. Ayan, ayan mga ka-farming. Masaya ang magtanim mga ka-farming, lalo na tayo ay magha-harvest na.
Ayan yung mga bulaklak. So ayan ang aking asawa, siya yung katuwang ko sa pagkuha ng mga bulaklak. It's a beautiful day today with you. Sa kanyang flowering stage at saka fruiting stage, mga ka-farming, ay wag na tayong mag-spray pa ng insecticide, dahil pag nabasa yung petals ng babaeng bulaklak, ay yun ang dahilan kung bakit nasisira o hindi nagtutuloy ang kanyang bunga, dahil nabubulok mga ka-farming pag ito ay nabasa mga ka-farming. Bale, magse-second pruning pa din ako dito sa aking tanim mga ka-farming, dahil sobrang lago na ang kanyang mga talbos at mga baging niya ay lumalabas na din ang kanyang mga ugat. So ayan ang kanyang bunga mga ka-farming. So sa lahat ng nanonood dito sa aking channel, hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe para sa ganun ay updated kayo sa aking mga video na ina-upload mga ka-farming. Bale, direct seeding po ang aking ginawang pamamaraan na pagtanim dito sa kalabasa mga ka-farming. Una, linagyan ko ng synthetic fertilizer at linagyan ko din ng organic fertilizer. Tinabunan ko ng lupa at inilagay ko na ang buto ng kalabasa mga ka-farming. So sa kanyang vegetative stage mga ka-farming, dapat ay alagaan na nating mabuti para sa ganun ay sa kanyang paglaki ay maging malusog ang ating tanim mga ka-farming. Huwag nating hayaan na dumapo ang mga insekto para sa ganun ay maging maganda ang ating tanim. Linagyan ko din ito ng foliar fertilizer na hyper mga ka-farming. Bali, pinagsasabay ko na. Pag ako ay nag-i-spray ng insecticide, sinasabay ko na yung hyper. Kaya ganito ang kaganda ng aking tanim mga ka-farming. Ito ang mga bulaklak. Sa kanyang fruiting at flowering stage ay magtatanggal tayo ng kanyang mga talbos upang sa ganon ay lumaki at dumami ang kanyang mga talbos mga ka-farming, upang sa ganon mas dumami pa ang kanyang bunga. So ayan, maraming salamat sa panonood at sana ay nakapaghatid ako ng konting tips sa pagtatanim ng kalabasa. Ayan mga ka-farming, ang mga dahilan kung bakit hindi natutuloy ang bunga o kaya ay nalalaglag ang bunga ng ating kalabasa mga ka-farming ay dahil sa kulang sa nutrients, kulang sa tubig, at higit sa lahat ay hindi siya na-pollinate mga ka-farming. Ayan mga ka-farming, ang mga bunga na nalaglag, ito ay hindi na-pollinate mga ka-farming. So sayang. So ayan, at sundan nyo lang ang aking tips mga ka-farming upang sa ganun ay hindi maging ganito ang ating mga
bunga ng ating mga kalabasa. Sayang mga ka-farming. Ganyan lang po ang pag-aalaga ng kalabasa. Hindi naman ito mahirap alagaan mga ka-farming. Tuwing umaga ay tayo'y magmo-monitor, magpo-pollinate para sa ganun ay hindi ganito ang kalalabasan. Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan ang aking pagmamanual pollinate. Ito ang mga lalaking bulaklak. Bale, tinatanggal ko yung petal. So ayan mga ka-farming, saka ko nilalagay dito sa kanyang bulaklak na babae. Ayan. Ang isang dahilan kung bakit hindi nagtutuloy ang bunga mga ka-farming ay dahil sa kapag malakas ang ulan ay pumapasok ang tubig doon sa kanyang bulaklak na may bunga at doon ay nabubulok. So ganito lang ang aking pagmamanual pollinate mga ka-farming. Ayan, ikinakaskas ko lang. Saka ko iniiwan na lang dito sa kanyang babaeng bulaklak. So muli, maraming salamat sa pagtitiyagang panonood dito sa aking channel. At maraming salamat. Ang mga insekto na dumadapo dito sa kalabasa mga ka-farming ay yung mga white flies, mga fruit fly, mga green leaf hopper. So ayan, tapos na tayo sa pag-hand pollinate. At kumuha ko ng dahon ng saluyot at saka bulaklak para meron na tayong pang-ulam mga ka-farming. Maraming salamat and God bless.